Sa nakaraang video, matapos bumalik sa City of Light, kahit na nailibing na ang mga bangkay ng tao, buti na lang at buo pa rin ang mga katawan ng mga Demon Ball. Agad na naghanda si Lin Tian ng isang engranding piging na tumagal ng buong araw at gabi. Halos nilantakan niya ang lahat, hanggang sa magsimulang samuka sa dami ng nakain. Pero sa wakas, naabot na niya ang level 80. Dahil hindi nakakakuha ng experience ang Goblin Race sa pamamagitan ng pagpatay, ang tanging paraan lang para lumakas ay sa pamamagitan ng Jindevar skill, tuloy-tuloy na pagsipsip at paglamon para mag-evolve. Sa kabutihang palad, hindi siya nabubusog sa paggamit ng Jindevar. Kung oo, baka matagal na siyang namatay sa katakawan. Pagbalik niya sa kuweba, agad siyang sinalubong ng mga babae sa kanyang tribo. Nang makita nilang ligtas siya, agad silang nagunahan sa paglapit, puno ng excitement at pag-asa. "Boss, kumusta? Nanalo ka ba? Bilis, ikwento mo na." "Grabe, nararamdaman niyo ba yun? Parang mas lumakas pa si boss. Ang lakas niya, parang halimaw." Hindi na itago ni Lin Tian ang mayabang na ngiti. Tumawa siya at sabing, "Kapag gumalaw ako, alam niyo na ang ending, di ba? Yung Sword Saint, na-dominate ko na siya." Lahat ay napawaw sa sobrang gulat at paghanga. Pinaka-shock sa lahat si Goblin Slayer, nakatitig sa kanya na parang hindi makapaniwala. "Imposible, tinalo mo siya. At hindi lang tinalo, pati mating natapos mo na." Nagkunwaring dismayado si Lin Tian at sinabing, "Oo naman. Pero sayang, hindi ko masyadong na-enjoy." Dumating agad ang mga tao ng simbahan at kinuha siya. Kahit medyo nadismaya, sa loob-loob niya, inaalala pa rin ni Lin Tian ang maiinit na sandali nila ng Sword Saint, sobrang tindi ng karanasan, hindi madaling makalimutan. Bigla, niyakap siya ni Goblin Slayer ng mahigpit at ikinuskos ang mukha sa kanya, punong-puno ng saya. "Alam ko, ikaw na talaga ang pinakamagaling. Akin ka na ngayon." Napabuntong hininga si Lin Tian. "Ayoko muna ngayon. Pagod ako, bigyan mo naman ako ng pahinga. Sobrang pagod ko talaga." Ilang sandali pa, naging seryoso ang mukha ni Lin Tian habang lumipat sa mas mahalagang usapan. "Itong panalo natin, nagbigay ng oras para lumakas pa ang tribo natin. Pero kailangan na nating lumipat sa mas ligtas na lugar, malayo sa ganti ng mga tao." Nagtaka ang mga babae, "Saan tayo pupunta?" Ngumiti si Lin Tian, "Sa lugar na ang simbahan ay hindi kayang pasukin, ang Great Tomb." Kinabukasan, tinipon ang lahat ng mandirigmang goblin sa tribo ni Lin Tian. Binigyan sila ng malalaking sako na gawa ng elf tribe, saksakan ng laki, kayang maglaman ng 2 tao ng sobra pa. Habang pinagmamasdan ng kanyang hukbo, tahimik na nag-isip si Lin Tian, dahil may kasunduan na ngayon ang Great Tomb at simbahan na hindi sila maglalabanan, ito ang tamang pagkakataon para bumuo ng dambuhalang Goblin Tribe. At ang pinakakailangan niya ngayon, ay reproductive tools. Hawak ang mapa, lumipad siya sakay ng dragon at nagutos, "Tandaan niyo, ang target natin ay capture, hindi patayan. Kapag bata pa ang mga babae, isama na rin. Magagamit pa natin sila paglaki. Pero kapag ang lalaki ay lumaban, patayin. Kapag hindi, bahala na kayo kung anong gusto niyong gawin." Pagkatapos ay inutusan ni Lin Tian ang Goblin Army na magsimula ng operasyon. Parang bagyong dumaan, mabilis nilang nilusob ang maliliit na nayon. Sa loob ng ilang araw, 10 nayon na ang kanilang na-raid at 250 babae ang nahuli. Para kay Lin Tian, kulang na kulang ito sa inaasahan niya. Sa 700 kilometro na biyahe papunta sa Great Tomb, may 19th na nayon pa at 2 bayan ang nasa daraanan nila. Tiwala siyang makakahuli siya ng higit 1,000 katao. Di nagtagal, lumitaw ang isang maliit na bayan sa paanan ng bundok. Agad siyang nagutos, "Ihanda ang mga sako. Kailangan nating sakupin ang bayang ito agad-agad." Ang pangalan ng bayang ito ay Casellaro. Halos mamatay na sa kaba ang mga tao sa loob nito. Umabot na sa kanila ang balita tungkol sa mga Goblin Raids. Agad na nagutos si Mayor Frank ng full-scale defense. Tawagin ang lahat ng sundalo at adventurer sa bayan. Ilang sandali lang, punong-puno na ang Central Square ng daan-daang tao. Marami sa kanila ang nagbiro at nagtawanan, hindi pa rin naniniwalang banta talaga ang mga goblin. "Mayor, hindi ba OA ka na? May kumantra, narinig ko lang yung mga chismis. Goblins lang naman daw yan, di ba? Ang dami ko ng napatay na goblin na parang pwede ko nang tayuan ng bundok ng bangkay. Tapos ngayon, takot daw ang mga taga-Casellaro sa goblins.
Ha, tumambay lang tayo sa gate. Kapag may goblin na nagpakita, patayin agad. Naghalakakan ang mga tao sa plaza. Wala ni isa mang nagpakita ng takot. Hanggang sa biglang nagsalita ang isang sugatang lalaki, halatang survivor mula sa isang na-raid na baryo. Binalaan niya ang lahat na huwag maging kampante. Yung mga goblin na nakita ko, nakakakilabot. Mas malalaki sila kaysa sa normal. Isang binatang level 50 ang tumawa ng pilit mula sa gitna ng crowd. Oo na, large type, goblins lang yan. Walang kaso, kahit hero rank pa yan, kakayanin ko. Ang pangalan niya ay Ace, ang pinakakilalang adventurer sa buong bayan. Tumango si Mayor Frank, bilib sa kanya. Galing talaga, asahan mo kay Ace, pati large type goblins, alam niya. Inatasan ni Frank ang ilan na mag-ikot at magbantay sa paligid, laging alerto sakaling may dumating na panganib. Hindi nagtagal, isang sigaw ang narinig mula sa watchtower. Papadating na sila, narito na ang mga goblin. Agad rumispond ang mga adventurer at sundalo, tumakbo patungo sa gate. Si Ace naman, hawak ang kanyang longsword, punong-puno ng yabang. Oy, guys, ani Ace, gawin nating laro to. Kung sino ang pinakamaraming mapapatay na goblin, panalo. Yung talo, libre ng inuman sa loob ng isang buwan. Napabuntong hininga ang isang lalaki sa tabi niya. Ay naku, wala namang laban to. Ikaw na nga ang pinakamalakas dito. Solohin mo na lang. Ngumiti si Ace, halatang tuwang-tuwa sa papuri. Wala kayong kwenta, ang boring nyo. Sige, ako na lang bahala sa lahat. Magpahinga na lang kayo. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, napansin niyang may kakaiba. Ang lupa sa ilalim ng kanyang paa ay bahagyang umuga, at unti-unting lumakas ang pagyanig. Napatingin siya sa mga wheat fields, at ang tanawing bumungad sa kanila ay nagpatigil sa lahat ng tao. Ang unang lumitaw ay mga berserker goblins, malalaking halimaw, puro laman at muscle, may 4 na braso, at nakakatindig balahibong hitsura. Nakakatakot na kaagad tingnan. Sunod namang sumunod ang mga bone spike goblins, ang buong katawan nila balot ng matutulis na spikes na parang sandamakmak na mga kutsilyo. At sa likod ng mga alikabok, may mas mabangis pang mga nilalang na hindi pa lubos na makita. Sa itaas nila, umiikot sa ere ang isang dambuhalang dragon. Ang tanawing ito ang nagpatuliro sa mga taga-Castellaro, mga taong namuhay ng tahimik buong buhay nila, ngayon ay lugmok sa sindik. Marami ang napaluhod, ang mga tuhod biglang nanghina. Dragon ba yan? Totoong dragon. Anong ginagawa ng dragon sa goblins? Takbo, leche, ang sabi lang nung gwardya goblins. Hindi mga halimaw na ganito. Wala nang nagutos. Lahat ay nagkanya-kanyang takbo, kagaya ng mga bubuyog na tinibag ang pugad. Gulo, sigawan, chaos. Pati si Ace ay hindi na nakatindig. Nanlungo ang mukha niya, nanginginig ang buong katawan, at pasigaw niyang sinabi, hintayin niyo ko. Sa ere, nakasakay sa likod ng dragon si Lin Tian. Tinaasan niya ng kilay ang tanawin. Mukhang naghanda pala sila. Pero so what? Binigay niya ang utos. Attack! Para lang daga sa harap ng pusa ang mga tao't adventurer ng Castellaro, nagkakagulo sa takot, walang direksyon ang pagtakbo. Wala ni isa ang nakaporma. Ilan na lang ang naiwan, desperadong lumaban. Isa sa kanila ang napuno ng galit, humarap kay Ace at sumigaw. Di ba sabi mo kaya mong patayin lahat ng goblin? Bakit ikaw ngayon ang nauunang tumakbo? Si Ace, nakatago sa ilalim ng mesa, nanginginig. Pabulong-bulong na lang siya. Bakit ganito? Bakit nakakatakot tong mga goblin na to? Goblin ba talaga to? Sa harap niya, dahan-daang lumapit ang isang bone spike goblin. Ang bawat yapot nito, parang kulog. Nakangisi ito ng malupit, may halong dugot kasakiman sa mata. Magaling kang magtago, maliit na tao. Pero ngayon, ako naman. Tinitigan ni Ace ang nakakakilabot na mukha na ilang hakbang na lang ang layo. Hindi siya makapagsalita, hindi makagalaw, tinupok ng matinding takot. Hanggang sa lumabas ang isang nakakabinging sigaw, isang sigaw ng takot na nauwi sa kamatayan. Patay na si Ace, hindi dahil sa sugat, kundi sa takot. Tumingin pababa ang goblin sa bangkay at napailing. Inaasahan niyang may konting thrill. Pero wala, sayang. Akala ko magiging masaya ka pang kalaban. Lumipat ang eksena sa Great Tomb. Carnivorous Falcon. Level, 70. Race, Carnivorous Falcon Demi-Human. Class, None. Title, Black Meteor.
Lord of Magical Beasts, Sky Tyrant. HP, 2,700. Strength, 880. Defense, 730. Skills, Meteor Flash, Violent Wind Summon. Equipment, none. Total Combat Power, 4,000. Siya ang tagapamahala ng lupaing tinitirhan ngayon ni Lin Tian. Isang buwan ang nasa loob ng Great Tomb si Lin Tian. Sa panahong yun, matagumpay siyang nagtayo ng Goblin Village. Dahil sa dami ng mga babaeng bihag na dinala, mabilis ding dumami ang goblin sa kanilang tribo. Ngayong araw, kakaligtas lang ng tribo ni Lin Tian sa isang atake ng daan-daang dambuhalang halimaw. Maraming bahagi ng kanilang pader ang wasak at ilang bahay ang gumuho. Pero sa tulong ng Carnivorous Falcon, napaleas nila ang mga halimaw. Pagkatapos ng labanan, tumingin ang Falcon kay Lin Tian na may bahagyang pagkadismaya. Ang amoy ng tao, kayang makaakit ng magical beasts mula pa sa daan-daang milyang layo. Ngayon ka lang ba pumasok sa Great Tomb? Doon lang napagtanto ni Lin Tian kung bakit ganun na lang ang takot ng mga tao sa lugar na ito. Kapag stressed ang mga tao, marami silang pinagpapawisan, at hindi sapat ang amoy ng goblin para matakpan yun. Sa ibang lugar, ayos lang. Pero dito, delikado. Medyo nahihiyang sumagot si Lin Tian. Naiintindihan ko na po. Salamat, Lord Falcon. Pasok po kayo. Maangas at mayabang ang dating ng Falcon habang pumapasok sa teritoryo ng tribo, kasunod si Lin Tian. Nangako si Lin Tian na babayaran niya ang utang na loob gamit ang mga tao. Hindi ito gaanong pinansin ng Falcon, para sa kanya, normal lang yun. Pero pagkapasok niya at nakita ang mahigit 1,000 tao na nakakulong, halos mabitawan niya ang sarili. Ganito karami, huwag mong sabihin ginagawa mo lang silang mga breeding tools. Bilang tagapamahala ng Eastern Corrupted Forest, ngayon lang siya nakakita ng ganito karaming tao sa isang lugar, at lalo pa sa kamay lang ng isang goblin tribe. Hindi mo ba alam na may kasunduan ang Great Tomb at ang simbahan? Gusto niyo bang mamatay? Kalma lang ang sagot ni Lin. Huwag kang mag-alala, nahuli na sila bago pa kami pumasok sa Great Tomb. Pagkasabi niya, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin ang 2 malalaking sako at ibigay sa Falcon. Tinanggap ito ng Falcon na halatang natuwa sa regalo. Bago umalis, humarap ito kay Lin Tian at nagsalita. Kung magkaroon ka man ng problema sa susunod, huwag kang mag-atubiling tawagin ako. Ako na ang bahala sa kaligtasan mo rito. Makakapag-focus ka na sa paglago ng tribu. Medyo nagulat si Lin Tian, pero ngumiti rin. Maraming salamat sa malasakit niyo, Lord Falcon. Kung gusto niyo pa, pwede ko kayong bigyan ng dagdag na tao. Tumawa ang Carnivorous Falcon habang lumipad paakyat sa langit. Haha, sige, hindi na ako mahihiya. I-report ko muna sa mga nakakataas ang sitwasyon dito. Napabuntong hininga si Lin Tian. Sa wakas, makakapag-focus na siya sa development ng tribo. Tinapunan niya ng tingin ang mga bagong silang na goblin at nagtanong kay Gobo tungkol sa bilang ng mga bagong anak. Inangat ni Gobo ang isang kahoy na tabla na may listahan. May 3,000 na po. Kapag nag-second round pa tayo ng breeding, baka mas marami pa. Gayunpaman, matapos ang testing, lumabas na wala ni isa sa mga anak ng mutated goblins o goblin overlords ang nabuhay. Ang balitang ito ay bahagyang ikinadismaya ni Lin Tian. Mas mahirap palang gumawa ng mutated o overlord goblins kaysa sa inaakala niya. Pero kahit papaano, naging kaaliw-aliw pa rin ang mabilis na pagdami ng mga goblin. Ang susunod na hakbang ay ang manghuli ng mas maraming magical beasts at paramihin pa ang mga low-level goblins para palakasin ang combat capacity ng tribu. Kahit mahina ang mga low-level goblins, kung sapat ang dami nila, kaya nilang lumunin ang kalaban sa pamamagitan ng bilang. Pagbalik niya sa kanyang tent, inutos niya, activate the life simulation system. Mahinang bulong ni Lin Tian sa sarili, wala nang kailangan pang ako pa mismo ang manghuli ng monsters. Mas mabilis kong simulation ang gagamitin. Agad namang lumabas ang mensahe mula sa system. Matapos ang napakaraming pagsubok, sa wakas ay nakuha mo ang isang panahon ng matatag na pag-unlad. Ang layunin mo ngayon ay ang paramihin ang mga low-level goblins para palawakin ang iyong puwersa. Kaya pinangunahan mo ang iyong hukbo papasok sa Corrupted Forest para magsagawa ng malawakang panghuhuli. Sa unang araw pa lang, nakasalubong nila ang maraming tier 4 at 5 magical beasts. Lahat ay napatay at dinala ang kanilang mga bangkay bilang pagkain ng susunod na henerasyon ng goblins.
Pagkalipas ng ilang araw ng sunod-sunod na pangangaso, umani sila ng 500 tier isang magical beasts tulad ng carnivorous rabbits at crying-faced monkeys. Pero sa pagbabalik nila, nasalubong nila ang isang tier 7 magical beast, ang curly-furred thunder bear na may combat power na 3,000. Babae ito, kaya pinili ni Lin Tian na buhayin ito para mapataas ang kalidad ng breeding ng tribo. Nakita ni Lin ang napakalaking benepisyo, kaya nagpatuloy siyang manghuli pa ng mga tier 7 magical beasts at ginawa silang high-grade breeding tools. Bunga nito, malaki ang naging pag-angat ng kakayahan at potensyal ng buong tribo. Pagkalipas ng isang buwan, umabot na sa 3,000 ang nahuling nilalang ng mga goblin breeding units. Sa wakas, nakamit ang tamang bilang. Habang abala pa siya sa kasiyahan ng mabilis na pag-unlad, isang hindi inaasahang pag-atake ng mga tao ang Samiris sa kanilang tribo. Nagulantang si Lin Tian. Nasa loob siya ng nasasakupan ng Great Tomb, at may noon aggression pact pa sila sa mga tao. Sa sandaling iyon, nagpakita ang system ng mga pagpipilian. Option 1, harapin sila ng diretsyo. 30 evaluation points. Option 2, ipagtanggol ang teritoryo hanggang kamatayan. 20 evaluation points. Option 3, makipag-usap para maintindihan ang layunin ng kalaban. 0 evaluation points. Pero hindi na mahalaga kay Lin Tian ang points. Ang mahalaga ay malaman kung bakit sila inatake. Kaya pinili niya ang option 3, makipag-ayos. Pero nanatiling tahimik ang kalaban. Tila may mali. Biglang bumaba mula sa mga bangin ang maraming sundalo, at sinimula ng madugong massacre sa loob ng tribo. Lumitaw rin ang mga holy guards mula sa harap at likod, at isinara ang lahat ng posibleng daan ng pagtakas. Matapos ang mabangis na labanan, nakatakas lamang si Lin Tian kasama ang iilang natitirang tauhan, bitbit ang bigat ng matinding pagkatalo. Summary: kapag galit ang leon, ang una mong kailangang siguraduhin ay hindi kanya makakagat. Evaluation, 10 points out of 100. Reward, 10 life points. Next simulation, available after isang month. Pagkabasa niya nito, agad na unawaan ni Lin Tian. Hindi palalagpasin ng Empire at ng mga Holy Guards ng simbahan ang kanyang mga ginawa. Hindi niya inakala na maglalakas loob silang pumasok sa loob mismo ng Great Tomb. Ngayon, halatang galit na ang mga ito. Determinado siyang kumilos agad bago pa lumala ang sitwasyon. Lumabas siya ng tent at hinanap si Brutal. Brutal, alam mo ba kung saan naninirahan ang Lord ng rehiyong ito? Noong huling beses, umalis siya agad at hindi sinabi kung paano siya hanapin. Nag-iba na po ang pangalan ng Goblin King at naging Brutal Goblin or Brutal. Nag-isip ng sandali si Brutal bago sumagot. Sa pinakamataas na bahagi ng kagubatan. Doon nakatira siya at ang kanyang tribo. Tumango si Lin Tian. May nabubuong plano sa isip niya. Kung maimbitahan niya ang Lord na iyon, kahit ang Empire at ang simbahan ay hindi basta-basta kikilos laban sa kanila sa loob ng Great Tomb. Ngayon, ang pinakaimportanteng gawin ay ang patuloy na palakasin ang tribo. Kapag dumating ang tamang panahon, wawalisin niya ang tinik na tinatawag na Empire at Holy Church. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.